Okay, kumusta sa'yo? Nandito na naman tayo para sa isang paghimay. Salamat sa pag-share mo ng mga source na ito tungkol sa isang salita na madalas nating marinig pero baka hindi natin lubos na nasasapol. Koinoyo. Oo nga eh, importanteng salita yan. Naisip mo na ba minsan, bakit parang ang feeling sa ilang pagtitipon parang mas company meeting kaysa pamilya? O kaya ang daming activities pero parang kulang pa rin sa lalim yung connection? Relatable yan. Dito raw pumapasok itong koinoyo. So ang mission natin ngayon, 'di ba, ay alamin talaga kung ano ang ibig sabihin ng koinos at koinoyo, itong shared life, yung sama-samang pamumuhay, based dito sa mga teksto na pinag-uusapan natin. Sige. Titingnan natin bakit ito yung sinasabing pintig ng puso ng sinaunang simbahan at kung ano ang relevance nito sa atin ngayon. Okay, simulan na natin to. Magandang simula yan. Kasi ang koinonos mismo, di ba yung koinos, ang ibig sabihin niyan ay common or shared, yung pangkaraniwan, yung pinagsasaluhan. Okay. Common. Oo, dyan galing yung koinonia, yung community. Madalas, ang translation niyan, fellowship, pakikisama. Pero alam mo, mas malalim pa dun. Paano mas malalim? Kasi ito yung pagiging tunay na kabahagi, yung participation sa buhay ng isa't isa. Hindi lang sa usapan, kundi pati sa material, sa spiritual, sa emosyonal, lahat na. Actually, yung ugat nito, makikita mo raw, parang dun pa sa Eden. Sa Eden pa? Oo, bago pa yung fall. Yung buhay na talagang shared with God and with each other. Yun yung original design, kumbaga. Wow! At parang nakita natin yan na nabuhay ulit sa New Testament. Ang pinaka-clear siguro na picture yung nasa Acts 2 verses 42 to 47, di ba? Oo. Classic yan. Yung description ng mga first believers, sabi, they devoted themselves sa apat na bagay. Turo ng mga apostol, tapos koinonia, Koinonia, oo. pagpuputol-putol ng tinapay na parang pagkain ng sama-sama yun, di ba? At mananalangin. Core practices nila yon. Tapos, hindi lang yun, meron pang kasunod eh. All the believers were together and had everything in common. Yung salitang ginamit doon, koinos daw, ulit. Oo, yun na nga, pinagsasaluhan lahat. Grabe, no? Binebenta nila yung property nila para ibigay sa mga nangangailangan. Parang hindi sila basta, alam mo yun, nag-church lang tuwing linggo. Sila mismo ang church. Isang buhay na community talaga. Eksakto. Yun yung picture at hindi lang sa AXA, makikita mo rin yung idea na yan sa mga sulat ni Paul. Oo nga. Saan pa? Halimbawa, 1 Corinthians 12, yung sikat na metaphor ng body, di ba? Bawat part, importante. Connected. Nagdadamayan. Yon yung koinonia in action sa loob ng community. Gets ko. Yung interconnectedness. Oo. Tapos sa Romans 12, yung pagiging living sacrifice. Ang bunga nun, paggamit ng spiritual gifts para sa common good. Hindi pansarili, yung gifts, para sa community. Para sa iba. Tapos sa Philippians, binanggit niya yung koinonia nila sa gospel, yung partnership sa pag-spread ng good news, kasama pati yung pagdamay sa hirap niya. At eto pa, sa 2 Corinthians 8 and 9, yung financial giving, yung collection para sa Jerusalem Church. Oo, yung collection. Tinawag niyang koinonia yon. Hindi lang siya simpleng donation or charity. Para kay Paul, yung pagbibigay ng pera ay participation, pakikibahagi sa grace at sa needs ng iba. Sobrang radical nun. Shared life talaga. Ang ganda pakinggan lahat niyan, no? Sobrang ideal. Pero, napapaisip ako, bakit parang ang layo minsan yan sa reality ng maraming churches ngayon? Saan kaya tayo yung bang lumiko ng kaunti? Well, complex yan. Maraming factors siguro over the centuries. May influence yung mga model ng Roman Empire noon, yung mga hierarchy. Tapos, lalo na sa West, yung impact ng individualism. Yung pagiging focus sa sarili. Oo, hindi naman totally masama yung organization, kailangan din yon. Pero minsan, yung dating organic, yung natural na interdependence, napapalitan ng mas efficient pero baka mas impersonal na system. Parang nagiging mas institutional. Parang ganon.
Yung dating living organism, nagiging parang organization na lang. Again, hindi ito para manise, pero para maintindihan lang natin yung historical journey, di ba? Tama. At dito siguro nagiging relevant yung pagbabalik tanaw sa koinonia ngayon, lalo na sa panahon natin, di ba? Ang daming naghahanap ng authenticity, ng real connection. Oo, lalo na sa age ng social media. Tapos yung feeling ng disconnection, ng burnout, parang ito yung sagot na hindi natin alam na hinahanap pala natin. Hindi siya bagong programa or activity, kundi parang pagbalik sa core, sa puso. Tumpak! At yung pusong yun, napaka-practical niyan. Hindi lang ito tungkol sa pagkakaroon ng small groups, although helpful yun. So higit pa doon. Oo. Ito yung halimbawa, pagkain ng sama-sama. Regular. Hindi lang special event. Ito yung pagiging genuinely open-handed, hindi lang sa sobra, kundi dahil kinikilala natin na lahat galing sa Diyos para sa community. Wow. Stewardship. Oo. Mutual accountability, yung pagdadala ng pasanin ng iba, Galatians 6.2, di ba? Pati yung leadership style na hindi lang nag-utos kundi nagsiserve at nag-empower, Ephesians 4 yun. Hospitality, pag-welcome sa mga tao, pag-aalaga sa mga mahirap at marginalized. Lahat yan, expression ng koinonia. Ah, okay. So mas malawak pala talaga siya. Oo. Kaya kung titingnan natin itong mga source, ang koinonia pala, hindi lang isang department ng church life. Ito yung mismong essence ng pagiging church. Ito yung buhay mismo. Yun nga, yung shared life natin together na rooted sa relationship natin kay God, tapos nagmamanifest sa lahat ng aspeto, spiritual, material, emotional. Ito yung original plan, kumbaga. Napakalalim na bagay para pag-isipan natin. At heto siguro yung iiwan nating tanong para sa iyo na nakikinig. Yung pagbabalik sa diwa ng koinonia, hindi naman ito tungkol sa pagkopya lang ng ginawa noon, di ba? Hindi. Pagsasabuhay ng puso nito ngayon. Oo. So, paano ko yung pinakamalakas pala nating testimony sa isang divided world ay hindi yung mga sinasabi natin, kundi yung paraan ng ating pagsasama-sama. Yung ating shared life. Magandang tanong yan. Ano kaya yung isang maliit na step, kahit isa lang, na pwede mong gawin this week para maisabuhay ang kahit isang piraso lang nitong koinonia, nitong shared life? Something practical. Isang bagay na mapagninilayan. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa panghimay na ito. Hanggang sa susunod,